grabe na talaga yung pagiging immoral nung nandyan sa gobyerno ngayon. Hindi lang sa panangawat, hindi lang sa pagnanakaw, pati na rin yung mga kaimuralan at makamundong gawain, talagang ginagawa nila. Palibasa nga, sagad-sagad sila sa pira. Kaya lahat nagagawa nila. Maging kaimuralan, ginagawa na nila. So, naiwan ko kung saan pa pupulutin itong ating mga kababayan. Grabe. But anyway, bago po natin balikan yung pagiging immoral nitong mga talagang nagtatamasa sa pira ng bayan na siyang dahilan ng paghihirap naman ng marami nating mga kababayan. Ayan. Grabe. Nakakasuka. Nakakadiri. Imaginin mo. Mismong asawa, alam yung ginagawang kaimuralan ng asawa. At mismong habang yug-yugan, pinapanood ng asawa. So, nasa matino pa bang pag-iisip ng mga ito? Di tama lang yung sinasabi ni Pastor Tibuloy dati na nagsi-6 or 10 sila dyan sa Malacanang, lahat na ng mga gawaing makamundo, makalaman, makademonyo, lahat-lahat ginagawa nitong administration ito. Mamaya po ay papanood ko sa inyo. At para huwag nyo sabihin na fake news ako. Anyway, hindi naman po yan ang main topic natin. Dahil sabi ko nga po, habang papalapit ng papalapit, yung ating raffle draw ay gusto ko pong itapik ito para po sa ganun ay nasa kondisyon na po kayong lahat na mga kasali dito sa ating nalalapit na raffle draw. At ayun po, at maraming salamat po doon sa mga nagpa-subscribe at mga nag-subscribe at marami din po yung nadagdag ngayon. Maraming salamat po sa inyo. At titiyakin ko po yan sa inyo. Yung po madalas kong sinasabi sa inyo, ang lahat na magsusubscribe dito sa Birana Live Studio TV ay suswertihin. Ayan. So anong kasunod ng suswertihin o swinerte? Ay pag sinwerte ka, yayaman ka. Hindi ka naman yayaman pag hindi ka swinerte, di ba? Kaya yun ang susi na para kaswertihin ay subscribe sa Birana Live Studio TV. Ayan. At hindi naman po siguro lingid sa inyong kalaman. Kung inyo pong mga nabasa yung mga comment ng mga ating mga viewers, ay siguro naman po ay wala na kayong duda pa. Dahil sila na po mismo ang nag-comment. Diyan, mga comment po nila. Kaya minsan po, hindi lamang po yung video ang panoorin nyo, pati rin po yung mga comment, basahin din po ninyo para po mayroon kayong nalalaman. At overwhelming po yung mga comment nila dyan na nakakapa naman talaga. Nakakataba ng puso dahil yun pong sumunod at nagtiwala sa atin ay yun, nakamtan po nila yung ating sinasabi rito na gagaling sila doon sa kanilang mga sakit. Ay kahit paano po yung iba ay mga nag-comment po dyan na hindi man sila totally gumaling ay malaki po yung naging pagbabago sa kanilang buhay. Dahil nga po doon sa nawala na yung kanilang matinding iniindang sakit. Ay nandyan naman po yan. At hindi ko na po kailangan na isa-isahin pa yan. At sabi ko nga po, kung kayo lang ay nagiging alerto, ay matututo po kayo. Unang-una, bakit ako magtuturo dito kung alam ko naman sa sarili ko na hindi totoo, hindi sigurado, ay ituturo ko? Hindi po. Kaya ko po itinuturo yon dahil alam ko pong sigurado ako na
kung ano po yung lumabas sa bibig ko, yun na po yun. At yun po ay alam ko na lahat yan ay pinapatnubayan ng ating Panginoon. Sino ba ako noon? Di ba? Madalas po ninyong marinig sa akin yan. At kung mayroong hampas lupa at patay gutom, ako na po yun. Pero dahil sa siguro yung sobra-sobra yung pananampalataya ko at pagtitiwala sa ating Panginoon, kaya po nagawa niya yung gawin akong kumbaga gawin niya akong hindi maging madamot sa kapwa. Kaya po yun ay gusto kong pasadahan din niya sa inyo na huwag po kayong magdadamot sa kahit na sinong tao. Huwag po. Dahil sabi ko nga po sa inyo, kung inyo lang pong napanood yung video ko, kung paano ako naging ako, ay yun po ang naging dahilan. Alam ko po yun ang dahilan. Kaya po, itinuturo ko naman sa inyo, huwag po kayong maging madamot. Tahasang wala na kayong, yun na lang ang inyong pira, yun na lang ang inyong kakainin, ibigay nyo sa iba, doon sa talaga namang nakita nyo namang hirap na gutom na, which is yun po ang ginawa ko. At hindi ko po yan ginawa para mag-antay po ng kapalit. Dahil nung time na yun, kwento ko na po yan sa inyo, na umaasa lang po ako doon sa mga rasyon ng mga katulong dyan sa Green Hills dati, na yung nirarasyon na lang ako kasi talaga namang wala po akong hanap buhay at sabi ko nga doon lang ako nakatira sa ilalim ng sirang truck dati. At yun po. Yun pong ibinigay sa akin ng mga katulong na yan, ng mga dapat yun ay panghapunan ko na lang. Wala na pong iba eh. Yun na lang po. Pero hindi po ako nagdalawang salita na ibinigay po doon sa matanda na alam kong gutom na gutom. So, ibig sabihin po, hindi baling ako na magutuman. Huwag lang po yung kitang-kita ko na kung paano hirap na maglakad dahil sa gutom yung matandang yun. Binigay ko po ng walang pag-aalinlangan, hindi ko po inisip na saan ako kukuha ng hapunanin ko kung ibibigay ko pa itong aking dapat kainin. At yun na nga po. Ang nangyari, matapos kong pakainin at kitang-kita ko naman, ito po, maraming bisis ko na po itong ikwininto. Pero hindi po ako magsasawang ikwento ito para kapulutan niyo po ng aral. Dahil yun po yung sinasabi ko na kailanman po ay, kung ako po ay nakakapagbigay, hindi po ako kailanman inisip na may ibabalik sa akin. Gaya nga po nung ginawa ko yun. See? Pero sa hindi inaasahan, kitang-kita ko kung paanong kainin ng matanda yung ibinigay kong pagkain. Kitang-kita ko yun na sobrang gutom niya. Pagkatapos niyang kainin yun, nagpaalam na siya sa akin at sabi niyang salamat tutoy, sabing ganyan dahil pinakain mo ako. Yun lang. Pero sabi ko nga po, nung ilingunin ko, nung nakaalis na yung matanda, nung nilingon ko yung pagkain na ibinigay ko, wala pong kabawas-bawas. Kahit isa. Kahit konti. Yun po. At sabi ko nga po, lahat po ng ginagawa ninyo na kabutihan, lahat po ay ibabalik sa inyo sobra-sobra doon sa ibinigay niyo. Kagaya po nung nangyari sa akin na yun nga po, hindi ko inisip na wala akong makakain at that time na kakain na ako ng hapunan. At ang naging kapalit nga po, yung supot na iniwan niya sa akin. Or naiwan niya. Or iniwan niya, hindi ko po alam. Dahil kung naiwan man niya yun, ay nasa kagustuhan ko pa rin na habulin siya para isauli sana yung supot na iwan niya or iniwan niya. Pero sabi ko nga po,
kahit na anong bilis ko, kahit anong takbo ang gawin ko, napakatanda na at napakahinang maglakad. Pero habang binibilisan ko ang paghabol sa kanya, lalo naman siyang palayo ng palayo hanggang sa hindi ko na siya nakita. At paulit-ulit ko pong sinasabi yan. Ang bottom line po doon ay huwag po kayong magdadamot sa kapwa ninyo. Dahil ang pagbibigay sa kapwa, sisiguraduhin ko sa inyo, sobra-sobra yung biyayang babalik sa inyo. Kagaya nga po nito, na ako na po ang tumatanggi doon sa mga patuloy niyong ibinibigay sa akin. At baka doon sa mga hindi nakakaintindi, baka iniisip niyo na pasan-pasan niya rito yung mga ginto at saka mga pira ibinibigay niya sa akin, inaabot niya sa akin. Hindi po gano'n. Kasi baka may magkukomment na naman yan na paano na pasanin yung mga ginto at saka mga kwan. Hindi po gano'n. Marami pong kaparaanan. At naikwento ko na po yan. Yan po yung sinasabi ko na kung inyo pong ba panoorin yung mga dating video ko pa, doon po malalaman ninyo yung kasaysayan ng buhay ko, yung mga nangyayari sa akin, maging noong ako ay namatay na. Yan po yan. Dahil doon po sa mga bagong makakapanood dito, nandyan po yan. At sinabi ko na nga po sa inyo, isang linggo na po akong nasa morgue. Ayon po doon sa mga doktor na lahat sila ay nagtaka, namangha, natakot, naging masaya sila dahil noong nabuhay ulit ako, nagawa ko pa silang yakapin lahat. Yun po yung mga gumamot sa akin. So doon po, sila po ang makakapagpatunay na isang linggo na raw ako na nasa morgue. Pero ito po ako ngayon. So yun po yung sinasabi ko sa inyo. Na kung gusto natin na mapalapit sa ating Panginoon, huwag po tayong magdadamot sa kapwa. Lalo po ngayon yung mga kabataan na marami po akong mga kabataan na nakikita. Kung makasagot sa magulang, kung makapagmura sa magulang, ganun-ganun na lang. Huwag niyo pong gagawin yan sa inyong mga magulang. Dahil ang paglaban sa magulang or ang pagsasalita ng masama sa magulang, para mo na rin minura ang ating Panginoon. So ano ang magiging kahinatnan nung pagkaganon ang ginawa mo sa iyong mga magulang? Hindi ka kailanman pagpapalain ng ating Panginoon. Iyan po ang tandaan ninyo. Kaya, mga kabataan, kung may panahon pa, marami pang panahon na ngayon pa lang ay iparamdam na ninyo sa inyong mga magulang na mahal ninyo sila. Ngayon nyo iparinig sa kanila yung salitang tatay, nanay, mahal na mahal kita. Ganun lang po. Dahil kagaya ko po, hindi ko po nadatnan ang pag-uwi ko rito sa amin. Hindi ko na po nadatnan silang buhay. Hindi ko na po nasabi sa kanila na mahal ko sila. Pero magmula nung ako ay umalis dito sa amin, na nag-stowaway nga po ako at hinanap ko ang kapalaran ko sa Maynila, hanggang sa nakarating ako ng Australia. Hindi naman po nawala yung sa aking isipan yung pagmamahal ko sa kanila. Dangan nga lang, at nung umuwi na ako, wala na po sila, kundi ang nadalaw ko na lang sila sa sementeryo. At ano man yung pagsisigaw ko na mahal ko sila, hindi ko na sila maririnig na, hindi na nila maririnig pa kailanman yung sasabihin kong mahal ko sila. Kaya ngayon pa lang mga kabataan, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Siguro,
ay may mga time na napapagalitan kayo, huwag niyong masamain yun. Bagkus, kunin ninyo yun in a positive way. Ibig sabihin, kung kayo man ay napapagalitan, yun ay para din sa inyo. Ibig sabihin, may mali kang ginawa. Ganun lamang po. Huwag po kayo magtatanim ng galit sa inyong mga magulang. Dahil, sabi ko nga po, iisa lang po ang magulang natin. At kapag nawala na sila, hindi na pwedeng bumalik pa. Yun po ang gusto kong ipaalala sa inyo. Dahil sa totoo lang, ano man yung pagsisisi ko, noong bumalik ako dito sa amin noon na wala na yung mga magulang ko, wala nang magagawa. Kasi mas pinili ko yung hanapin yung kapalaran ko. Mas pinili ko yung lumayo dati dito sa amin dahil nga unang-una kaya lang naman ako lumayo dahil hindi ko na kayang tingnan yung mga paghihirap nila. At ganun din hindi ko na rin kayang tiisin yung mga paghihirap namin sa sobrang kagutuman. Kaya naman talagang hindi ako tumigil sa pakikipag-usap sa ating Panginoon na gabayan niya ako sa lahat ng oras ng aking gagawin, ginagawa at sa mga ibang araw pa. At ramdam ko naman yon na sa bawat hakbang ko, ginagabayan ako. Kaya po, wala pong kaduda-duda na wala pong magbibigay sa atin ng magandang kapalaran kundi ang ating Panginoon. Ayan. Kaya po doon sa mga nagtataka kung bakit kailangan ko magparapol pa ng ganito, yun po ay parang kwan ko na lang. Uwi ko na lang po yun para manatili kayo na nakasubaybay sa channel ko. Para maipaabot ko sa inyo yung personal experience ko na nangyari sa buhay ko. Yun lamang po ang purpose pati nun. Dahil kasi kung hindi ko gagawin yun, sino ang magtiyatagang manood ng video nito? Sino ang magtiyatagang manood dito sa mga ganitong content ko? Wala po. Kaya po, yan at unang-una, likas na po ako mapagbigay. Dangan nga lamang po, ay kayong mga subscriber ko, hindi ko kayo maisa-isa kasi ang dami nyo. Kaya dadaanin po natin sa raffle. Bagamat may mga existing na tinutulungan na po tayo, ay okay na po yun sila. At hindi po nawawala yung kahit kailan sa isipan ko, yung pagtulong sa kapwa ko. Yun po yun. At sisikapin ko at tiwala lamang po tayo sa ating Panginoon na itong pagsisikap kong na sana lahat kayo ay mabago ang buhay. Yun po ang sisikapin kong ilapit sa ating Panginoon. Alam ko na sa bawat salita ako ay binibigyan buhay ng ating Panginoon. Kagaya lang po yung pagtataas ko ng aking kamay. Hindi ko po gagawin yun kung hindi ko napatunayan sa sarili ko na sa bawat gagawin kong ganun, Diyos ang nag-uutos sa akin. Yun po yun. Kaya kita nyo naman po yung mga comment ng mga viewers natin yan. At kung hindi man po pa yung mga iba na hindi pa sunerte, kasi marami na rin pong sunerte. Ayun, nagbabase po ako doon sa mga comment kasi hindi ko pa naman po kayo kilala. Nagbabase po ako dyan sa mga comment ninyo.
Sabi ko nga po, may mga nabago ng buhay sa pamamagitan ng bawat bitaw ng salita ko ay isinasa puso nila, isinasa isip nila. Ganon din sa ating Panginoon. Sabi ko po, hindi po ako pastor, wala po akong alam, hindi rin po ako kahit na wala po akong kinalaman sa ganyan. Hindi po ako pastor or missionary, hindi po. Pero bakit ganito lagi ang bukang bibig ko? Kasi nga po, experience ko na po na sa mismong nangyari sa akin. Ako na po ang personal na naka-experience ng mga ganung bagay na napaka-imposible pero posible pala. Yun lamang po eh. Ngayon, kung hindi ba ako pinasihan ng ating Panginoon, matutulungan ko kaya itong ilang libo na iniikutan namin. Siguro po isa rin ako doon sa umaasa na mabigyan ng ayuda nitong mga masasamang tao dyan sa gobyerno. Or isa rin siguro ako dyan sa pumipila. Pero hindi po pinayagan yun ng ating Panginoon na gawin sa akin dahil alam niya na ang puso at isipan ko ay nasa Kanya. Ganun naman po yun. Pero bago po tayo malayo ay ipaparinig ko na po sa inyo, ipapanood ko na po sa inyo yung kaimuralan na gawain itong mga nagtatamasa ng pira, wala na silang mapagsidlan ng pira. Kaya pati yung mga katawan nila na nakakadiri, sige ng sige. Paano, mga sabog na sila sa mga droga. Ito na po yung mga kaimuralan ng mga demonyong ito. Ang totoo ay ang tao sa totoo lang, kapag marami ka ng pera, hindi mo na alam kung saan mo dadalhin ang pera. Bakit nga ba ganon? Salamat sa Diyos at hindi niya ginawang ganon ako. Bagko sa halip na gastusin ko ang mga pirang yan sa kalayawan or kaimuralan, ay ginagastos ko dito sa pagtulong sa kapwa ko na higit na nangangailangan. Hindi naman po siguro lingid sa inyong kalaman ngayon pong isang politiko dyan sa Cebu. Hindi po ba't nagbabayad ng mga bata para lang kabayuhan siya? Binibilhan ng bahay, binibilhan ng motorsiklo, binibilhan ng kotse. Saan ba galing yan? Sa gobyerno po yan. Or pira po ng taong bayan niya. Ganon din po ito, mga ito. So, ibig pong sabihin, ito pong mga taong ito nabubuhay po sa kasamaan. Kaya nga po, sinasabi ko na po kahit kailan hindi po pumasok sa akin, sa isipan ko ang pasukin ang politika. Bagamat ngayon itong pagpapasubscriber ko nung una ay para sana maipanalo natin at magpapail na rin ako ng kandidacy. Pero hindi po ang layunin ko ay para manatili dyan at para maging demonyo rin na katulad nila. Kundi ang layunin ko lang sana mapunta dyan para tubasin na itong mga politikong mga kawatan na ito para matapos na ang paghihirap nitong aking mga kababayan. At ito na po yung pakinggan nyo lang po at ito na po yung kaimuralan nitong mga buwaka ng mga ilan to. Versace,
Sa isang nakakagulat na pangyayari, kumalat sa publiko ang isang video na naglalaman ng umano'y pakikipagrelasyon o pakikipagtalik ni Satanas Max, asawa ng Pangulo na si Kuting Jr. sa isang hindi pa pinapangalan ng lalaki. Ayon sa mga ulat, mismong si Pangulong Kuting ang nakapanood ng naturang video na ngayon ay kumakalat na rin sa iba't ibang social media platforms at pinag-uusapan ng maraming netizens. Ang video na nilabas umano ng isang star witness na dating kaalyado ng Pangulo na si Cathy Binag ay mabilis na umani ng mga komento mula sa publiko. Ang ilan ay nagpapakita ng pagkabahala at simpatya para sa pamilya Marcos, samantalang iba naman ay nagpapahayag ng mas matinding opinyon tungkol sa issue. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Satanas Max hinggil dito. Samantala, ang palasyo ay tumangging magbigay ng komento patungkol sa nasabing video. Sa isang maikling bahayag, sinabi ng tagapagsalita ng palasyo na ito ay isang pribadong usapin at hindi dapat pagtuunan ng pansin ng publiko. Hinihikayat din ng Malacanang ang mga tao na maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon at igalang ang privacy ng mga taong sa... Ayan na po, at hindi na po naman kailangan na tapusin yan. Basta na panood nyo naman po yung kaimoralan nitong mga taong ito. Ano ang punot dulo ba ng mga ganyang kaimoralan? Yun pong naglalangoy na sila sa pira, limpak-limpak na pira. Kaya puro kasamaan na lang ang yung mga pinaggagawa ng mga yan. Imaginin mo, mayroon pa nga dyan, mayroon pa po, may karugtong pa yan eh. Pero mahaba na nga po. At mismong ito raw si Bangag ay nanonood pa. Habang kinakabayuhan yung kangasawa. So, ganun po ka-immoral itong mga ito. Anyway, sabi ko nga po, hindi naman yan ang main topic natin. At sa mga susunod pong araw, ay marami pa po yan. Marami yan, kaya lang, nakakonsentrate po ako rito sa ating nalalapit na rapid draw. Kasi counting-counting na lang po. Napaka-counting-counting lang po. Kaya kung lahat kayo ay magsisikap na magpa-subscribe, baka po matagal na po yung isang linggo ay ma-reach na po natin yung 100,000 subscriber. Ayan po. Kung doon sa mga magtatanong bakit kailangan ko pa magpa-subscribe, kung gusto kong tumulong, ay di tutulong na lang ako. Tama po. Ginagawa ko na nga po eh. Hindi nyo ba naiintindihan? Ginagawa ko na. Matagal ko nang ginagawa ito. Na marami kaming ikutan ng mga team ko. Ginagawa ko. Yan ba yung mga yan? Hindi pinasubscribe? Hindi po. Kasi wala naman pong mga cellphone yung mga yan. So, kung yun lang ang ibig sabihin nun, ay hindi po totoo. Na ang kapalit lang ay tutulungan ko dahil sa pag-subscribe nila. Dahil wala dito sa mga tinutulungan ko, ay wala pong mga cellphone niya. Mahihirap nga po nating mga kababayan niya. Kaya kumbaga ito, sinabi ko na po kanina, na kaya ko lang po ginawa ito para manatili kayo nandyan. Para po kahit papaano ay makapagbigay ako ng inspirasyon sa inyo. Makapagbigay ako sa inyo at matutunan ninyo kung papaano makikunik or magkunik sa ating Panginoon. Yan po ang purpose ko. So siguro po ay uulitin ko lang. Maraming salamat po. Doon po sa mga nag-subscribe, nagpa-subscribe at magsusubscribe pa. Tandaan po ninyo, wala po akong sinabi rito na hindi magkatotoo. Salamat po muli. At ngayon po ay muli kong itinataas ang aking mga kamay. Sa lahat po na may mga sakit at may mga problema sa buhay natin mga kababayan, lalo na po doon sa, hindi ko po malaman kung kuya or tatay ni Alec Kausar or Kausar Ale.
na yan po ay nag-comment na mayroon daw pong sakit din yung kapatid niya. Sana, Panginoong Jesus, ay pagalingin mo na lahat ng mga yan, lahat po na may mga sakit. Pagalingin mo na po sana. At ako na po ang nakikiusap sa iyo na ngayon din ay sa inyo ng pagalingin itong mga ito. Maraming salamat, Panginoon. At siyempre, hindi ko naman po pwedeng hindi sabihin na mahal ko po kayong lahat.